Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang nakakabahalang Pulse Asia Survey na inilabas ngayong araw tungkol po sa pagbaba ng approval rating ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pagtaas ng rating ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Nakakagulat, hindi makapaniwala, no? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters in my channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa ulat dito, out of 2,400 Filipinos kinuna ng survey late March 25, according po ito sa Pulse Asia, 25% ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos. This was 17 points lower than his 42% approval score in February. The latest survey nagpapakita din ng 53% disapprove of his performance while 25% were undecided. Sa kabilang dako, meanwhile kay Vice President Sara Duterte, the only top official who experienced improvement in her performance rating, which rose to 59% in March from 52% in February, Pulse Asia noted. Nakakagulat kasi guys, simpre bababa talaga ang result ng approval rating ni mahal nating Pangulong Bongbong Marcos kasi isinuko niya si Tatay Digong doon sa ICC headquarters. Maraming galit sa kanya. Nakakatawa nga kasi si VP Sara na patong-patong ang mga kaso, impeachment, no, confidential fund, tumaas pa ang approval rating. Marami tayong mga netizen nagtatanong, totoo ba itong survey o gawa-gawa lang? Hindi ito madama at makita ng mga taong bayan. Actually, kung ang mga biktima, pamilya ng biktima ng EJK tatanungin, dapat tataas ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos because siya lang ang may lakas na ipahuli at ipadala doon sa The Hague, the Netherlands, sa ICC headquarters at ipakulong si Tatay Digong. Wala to. Actually sa akin lang, wala itong survey to, walang kabuluhan, no? So, sabi nga ng isa, ibig sabihin, successful yun mga trolls at fake news. Marami talaga Pilipinong sablay mag-isip. Diyos ko Lord, paano ba ito? Baka binayaran pa itong Pulse Asia, no? Ito, napakatindi. This Pulse Asia survey sounds BS to me. Looks like this company had been sold and owned by someone else now. Fishy. Totoo naman, no? Pulse Asia. Hindi, Pulse Asia. So, yun nga guys, no, nakakatawa, fake survey. Ito tama to, tumaas kasi nakakulong si PRD, no. Fake talagang survey, nilasan nandiyan kapani-panila. Sounds fishy, False Asia. Ito guys ang masakit sa atin, gumawa ka ng kabutihan para sa bayan, para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK, ikaw pa bumaba ang ang approval rating mo, no? So hindi, ako personally, I don't believe this survey ng Pulse Asia, no? So kayo guys, believe ba kayo? Iwan ko sa inyo, no? So please like, share, inilagay niyo dyan sa comment section ng ating video, no? Mga kayo, ingat kayo palagi. Paalam guys, bye-bye.